Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may maling paggamit sa 2022 confidential funds nito. Ginawa nito ang pahayag matapos igiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na impeachable offense umano ang maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo noong 2022. Ito ay matapos maglabas ng Notice of Disallowance sa Commission on Audit o COA sa 73 million pesos ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds. Ayon sa Makabayan Block Solon, sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan anya ang impeachment. Sagot naman ni VP Duterte, walang maling paggamit ng anumang pondo. Gayunman, hindi anya tumitigil ang political attack ng Makabayan Romualdez Marcos Alliance upang takpan ang tunay na problemang kinakaharap ng bansa. Partikular na ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Samantala, inihayag naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na sinubukan umanong pigilan ni Vice President Duterte ang pagsusumite ng ulat ng Commission on Audit o COA sa Kamara kaugnay ng 2022 confidential funds nito. Natuklasan ito ng mambabatas ng tanungin ng opisyal ng COA. As a matter of fact, may trabaho ang Kongreso na siguraduhin na yung lahat ng ating batas na ipinasa, kasama na po dito ang General Appropriations Act, batas patungkol sa budget kung saan nagmula ang confidential fund, ay nasusunod ng tama. At ito po ang dahilan kung bakit we invoke our oversight power sa kabila po ng sulat ng OVP opposing compliance doon sa subpoena ng Congress. Ayon din sa kongresista, kinakailangang imbestigahan ang posibleng maling paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Tumanggi si VP Duterte na sagutin ang mga tanong ng mababatas kaugnay ng issue sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan. There's reasonable basis to conduct an investigation on the possible misuse of public funds. From my personal standpoint, I think we need to conduct an investigation to really find out if we have basis to pursue that kind of action. Sa September 10 naman, nakatakda ang muling pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.